na ang pagdinig ng unang mga kasong sinampa sa Sandigan Bayan kaugnay sa flood control scam. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, ano ang update sa mga sinampang kaso? Jiggy, nairafol na ang mga kaso sa Sandigan Bayan. Yan ang mga kasong graft at malversation of public funds laban kay dating Congressman Zaldico, ilang opisyal ng DPWH Mimaropa at SunWest Corporation. Kaugnay ito sa 289 million peso road dike project sa Narawan Oriental Mindoro na kinontrata sa SunWest Corporation na itinayo ni Zaldico. Hahawakan ng 5th, 6th at 7th Divisions ng Anti-Graft Court ang mga naturang kaso. Inirekomenda naman ng Ombudsman Panel Prosecutors na walang ibibigay na piyansa sa kasong malversation dahil mahigit 8 milyong piso ang involved. Susunod daw na hakbang ang posibleng paglalabas ng warrant of arrest laban kay Ko at mga kapwa-akusado. Kung matatandaan, una nang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla sa podcast ng Facts First si Christian Esguerra na posible na nga maglabas ng warrant of arrest laban sa ilang dawit sa flood control scandal sa December 15. Jiggy? At Camille, ngayong nasa ibang bansa pa rin si Zaldico, ano mangyayari sa kanya ngayong naisampa na itong kaso? Jiggy, hiniling na raw ng Ombudsman sa korte na kanselahin nga itong pasaporte ni Zaldico. Hindi na raw ito kailangan pang dumaan sa Department of Foreign Affairs ayon kay Ombudsman Remulla. Hiniling na rin daw ng Ombudsman na mailagay sa Interpol Red Notice ang dating kongresista. So parang itong International Wanted Bulletin o Jiggy. Kaya naman kapag naaprubahan ay pwede nang ipatunton sa Interpol, si Ko ipaaresto at pauwiin sa bansa. At kapag nakansela na rin ang pasaporte nga ni Ko at kasabay niya na mailagay siya sa red notice ng Interpol, hindi na siya basta-basta makakalipat ng bansa. At sa panig ni Ko, ano yung susunod nilang legal na hakbang? Jiggy, ayon kay Attorney Rui Rondain sa isang text message, sabi niya ay maghahain sila ng mosyon laban sa pagpapakansela sa pasaporte ng kanyang kliyente. Gagawin daw nila ang lahat ng legal na remedyo. Jiggy? At matanong ko na rin, Camille, yung reaksyon. May reaksyon na ba ang kampo ni Senator De La Rosa sa pagbasura ng Korte Suprema sa kanyang petisyon kaugnay pa rin sa ICC arrest warrant? Jiggy, kahapon nga ibinasura ng Korte Suprema itong petisyon ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito yung hiling na obligahin si Ombudsman Remulla na ilabas yung umano'y kopya nga ng arrest warrant ng ICC laban sa kanya. Ayon sa abogado ni Senator de la Rosa na si Attorney Israelito Torion, iaapila nila ang desisyon ng Korte Suprema. Matatandaang si Remulla ang unang nagsabi sa media na ipinaaresto na ng ICC si Senator Bato. At kahapon nga Jiggy, sa programang Storycon, muling nanindigan itong si Ombudsman Remulla na may arrest warrant na talaga ang ICC laban kay Senator Bato. Hinihintay na lamang daw nila ang opisyal na kopya nito. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan po ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.